Maging matalino kayo, maging tapat kayo. Sabi niya, maging matalino kayo kaya ng mga ahas, maging tapat kayo katulad ng mga kalapati. Kapag yung mga ipinahaya ko mula ako ng Lunes ay alin yung pagtawag sa mga alagad ni Jesus. Sabi nga ay kakaunti ang manggagawa sa anihan ng Panginoon. Kaya kinakailangan din na maging matalino. Maging matalino. Hindi naman kinakailangan na maging genius. Kinakailangan na maging matalino. Napakahalaga po yung pagkilos. Bakit kinakailangan maging matalino? Sabi nga po natin, para mailayo natin yung ating sarili sa mga taong nagnanais na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa atin. Partikular ay doon sa mga umuusig gawa ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, mapalad tayo, sapagkat tayo ay hindi pinag-uusig dito sa Pilipinas. Hindi katulad ng mga nasa ibang lugar. Some way another, sa mga Mindanao, medyo critical doon sapagkat minority tayo. Pero hindi pa ganun katindi. Kaya anong paan niya ay pinahayag na Jesus? Maging matalino, pero maging matapat. Hindi yung maging matalino, pero maging isa kang ang tawagin dito ay nagtatakwil ng pananampalataya. Magiging balimbing. Yung iba, naging matalino, pero naging balimbing. Kung paanyaya ni Jesus ay maging matalino, pero maging tapat. Maging tapat sa pananampalataya. Kaya napakahalaga po yung patuloy nating pag-aaral, pagninilay, kaya patuloy na paanyaya tungkol sa ating pananampalataya. Kaya kalimitan pinapahayag natin na alin, yung regular na pagsimba pag-araw ng linggo ay dinadagdagan yung ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Hindi lamang sa larangan ng humiliya, ngunit sa mga pagkakataon na kung saan ay makita natin na may mga bagay na nais na ipahiwatig sa atin, katulad na po na pinamanig, ang Espiritu Santo, ang siyang magsasalita para sa atin. Pero ang paanyaya ng may kapalilin, maging matalino para alin, para makita natin na huwag tayong pumasok sa mga pagkakataon na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kinakailangan ma-detect natin na ang kumisan ang tinatahak natin daan ay alin. Medyo masaya na. Danger zone. Kapag wala tayong alam, ay mabibitag tayo. At baka mahirapan tayong makalabas. Kasi yung pinasok natin lugar ay magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kaya sinabi rito alin, may mga taong magsasampa sa inyo. Idululog kayo sa mga hukuman. At minsan yung mga trusted, dito very personal. Magulang, kapatid, anak. Napaka-personal noon. Ay pwedeng maging sila ang mag-uusig sa atin gawa ng ating pananalig sa Diyos. Pero yun, kaya
kalimitan na ako kahit na ako sa mga matatanda, hindi pwedeng sabihin ng matatanda na hindi ko na kinakailangan mag-aral matanda na ako. No? Hindi, dapat na. Kapag matanda, mas marami kang alam. Para alin? Para kapag lumapit sa iyong mga bata, mas may marami kang isi-share. Kasi bakit? Karanasan mo eh. No? Natuto ka sa iyong karanasan. Bahagi o yun na huwag natin kalimutan. At isa po yung mahalaga. Anong sabi mo sa banal na kasulatan? Ay yung the wisdom of the old ay napakahalaga ho sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya yung mga matatanda na may malalim na kaalaman, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, huwag kayong mahiyang magbahagi ng inyong karanasan, lalong-lalo na sa mga nakababatang henerasyon na kinabibilangan natin. At yung kalimitan ang sinasabi ko doon. Yung isang galing ng mga matatanda, yung kaya nilang makita, yung katauhan ng tao, kaya nilang kiligasin, kilatisin, kung ang tao ito ay may mabuting kalooban, o may tinatagong maitim na kalooban. Yun ay karunungan na higit natin nakikita sa mga matatanda. Kasi marami na silang karanasan. At yun ang bahagi ho, na tulungan natin. Sapagkat marami ngayon ang mga scammer. Marami ngayon ang manloloko. Marami ngayon ang manggagatso. Kaya, isa ko yun na makita ko natin. Ang tawag na natin ay yung may red flag. May red flag na. Kaya dapat pag-ingatan. Ano yung mga red flag? Ay yung mga hindi kalugod-lugod na mga pagkilos na ang tao ito ay maaring hindi totoo sa ayon sa kanyang sinasabi. Pangalawa ay bahagi yun ng panyay ng pumikapal na alin. Maging tapat. Maging tapat hanggang wakas. So, ang sinong maliligtas, hindi yung maging tapat hanggang wakas. Kaya, napakahalaga ho sa isang pagkilos natin yung alin. Yung pasensya. Ang henerasyon ngayon ay walang pasensya. Gusto madalian. Kasi post-photo na ngayon eh. Lahat pinipindot. Lahat ay instant. Bahagi ho na kung saan ay makita ho natin. Pero may mga bagay ho na alin. Kinakailangan ay maghihintay tayo. Maghihintay tayo. May time frame. Huwag karaka-raka. Kaya kung minsan matiin natin na kapag magdidesisyon kayo, kung minsan sinasabi ng mga matatanda, itulog mo muna yan. May mga bagay na pwede mong ipagpabukas yung pagdesisyon. O kung talagang may sapat ka ng kaalaman bago ka magdesisyon. Kinakailangan ng pagpapasensya. At bakit? Kasi kinakailangan mo ng kompleto yung data mo. Kasi baka mamaya kulang-kulang yung data mo. Ay kapag kulang-kulang ang data mo, ay hindi ka makapagpapasya ng tama. Kaya napakahalaga ho. Napakahalaga ho yung elemento ng pagiging tapat. At yun din, nagsisimula saan? Sa virtue ng pagpapasensya, pagtitimpi, at pagpipigil ng sarili. Kung minsan kasi gusto natin upakan na kaagad. Hindi, maghintay-hintay tayo, kinakailangan maging maliwanag tayo. Huwag tayong padala sa simbuyo ng ating damdamin.
at baka mamaya ay yung pinaniniwalaan natin katotohanan, tayo rin ang magbabaluktot. Bakit? Masyado tayong excited. Nagmamadali tayo. Hindi tayo nakapagpasensya. Hindi yung panyaya ni tinahayaw ni Jesus, 2,000 taon na, halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Pero hanggang ngayon, ay maging daan natin nawa sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya, pagkakataon na kinakailangan tayo na sabi nga natin na i-challenge natin ang ating sarili. Lalo-lalo na sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagninilay. Huwag natin sabihin na lahat ay alam na natin. Hindi. Maging bukas tayo sa patuloy nating pag-aaral at pagninilay. Sapagkat nais ng Diyos na makita natin yung ating pagkilos sa daigdig na ito na higit na nakalulugod sa Kanya. Kinakailangan din tayong mag-update kasama na rin yung alin, yung ating pananampalataya. Sapagkat may mga hamon na inaarap tayo ngayong panahon na ito na kinakailangan natin bigyan ng higit na pag-aaral